Ilang araw ka palang nagsasalita, nagalit na kagad ang Diyos sa'yo, ha? Mantakin mo, guilty ka sa pagsisinungaling. Mantakin mo, nagkaroon ka na ng disbarment case at natalo ka na, na-disbar ka na. Kung halimbawa man nanalo ka doon, mayroon ka panibagong disbarment. Ibig sabihin, kung abogado ka pa ngayon, ay sigurado na tanggalan ka ng lisensya. Imagine, gadon. Kasi sinasabi ni Attorney Tolentino kanina na hindi apektado si gadon. I don't think so. Pinag-aralan mo yan ng matagal na panahon. Ang tagal na panahon na pinagmamalaki mo na abogado ka, matalino ka, tapos biglang tinanggalan ka ng lisensya. I don't think na nagsisink in na yun sa kanya ngayon kasi nga nasa power sila. But pagka wala na siya sa power, I am sure marirealize niya na napakalaki nang nawala sa kanya dahil nawala yung titulo na yan sa kanya. So ito po si Mr. Haka, sabi ni Rose Danke, ay guilty. Ito po ay hindi haka-haka, ha? Totoo po ito, hindi po haka-haka. Meron pong ruling ang Korte Suprema na siya ay nahuling nagsinungaling sa kanyang mga statement patungkol dyan kay Sereno noong impeachment niya na as CJ or Chief Justice. So ayan, pakinggan natin. Pinatulang guilty ng Korte Suprema sa kasong gross misconduct ang disbarred lawyer at presidential advisor on poverty allegations. Mantakin mo yan, BBM. Mr. President, our beloved and respected President. Ito pong iyong tao. Naubo tuloy ako. Sabi siguro ni ganun, putang inang buslada ito. Sabi siguro ni putang inang buslada ito, ako na naman topic ng hayop na ito. May demanda na nga itong talongges na to. So Diyos ko po, so ayan na nga, siya ay nakasuhan at ay napatunayang guilty sa pagsisinungaling. Si Larry Gadon. Ayun, nga pala, nananawagan pala tayo. To our beloved, respected, and the most industrious president in the whole wide world, Mr. President Duterte, ay mali, Mr. President BBM, tanggalin mo na to. Mantakin mo, advisor mo, kriminal. Di naman kriminal, ko naman boss dada. Napatunayan lang na siya ay mapaggawa ng istorya. Kaya pala lahat na sinasabi nito, karamihan hindi mo maintindihan. Kasi mukhang sa planeta lang nila yun na pag-uusapan, Diyos mio. So Diyos ko po, kaya nga sana President BBM, ito pong tao na to, wala po itong maitutulong na mabuti sa bayan natin. Negosyante naman to, mayaman na to, pabayaan mo na siya dun. Magnegosyo na lang siya, pumunta siya sa Davao, tapos mag-alok-alok siya ng mga project sa mga mayor dun. Hindi ba? Pabayaan mo na siya. Huwag mo na itong kaya hindi nagkakaproblema tayo rito sa Pilipinas pagdating sa kahirapan. Kasi nagbibigay ng advice sa inyo. Diyos ko, puro haka-haka lang eh. Kaya nga sabi ko nga what goes up must come down. And the higher you are, the harder you fall. So sana, President BBM, ako'y naniniwala talaga sa iyong galing, talino at sa iyong kabaitan. Si Gadon ay ina pong tanggalin sa kanyang posisyon dahil matigas ang mukha nito, hindi magre-resign ito. Pangarap niya yan sa buhay. Dahil siyempre, alam nyo na, napakagaling ng mathematics niyan. Sabi nga niya, yung mga DDS, mahina daw ang political mathematics. Sa sobrang galing niyan mag-mathematics, yung sarili niya, hindi niya napanalo sa eleksyon. So sabi nga ni Andre Nino, what goes around comes around. So kung anong ginagawa mong kahayupan, doble pa yung babalik sa'yo. Ito nakakatawa. Gusto mong paniwalaan ka ng tao, ang dami mong mga interview, yung pala sinungaling ka. Nakakahiya ka naman.
Oh, sige, diretso. President BBM, please take into consideration and review the output of this person and see if may naitutulong pa siya sa ating bayan, because kung wala na siyang naitutulong sa ating bayan, pagpahingay mo na yan. Marami ng pera yan, mayaman na yan, bilyonaryo na yan, pabayaan mo na siyang magpasasa sa sarili niyang yaman. Wag na natin swelduhan yan. Diyos ko naman, dami naghihirap na taong bayan tapos ang siswelduhan mo ganito. Oh, Diyos ko po, may mga kaso. Ayon sa korte, nag-commit si Gadon ng perjury o nagsinungaling sa korte. Pagsisinungaling. Kung sa korte nga na kanyang nire-respeto at pinipidestal, nagsisinungaling siya, paano pa kaya sa'yo, Bongbong Marcos? Paano pa kaya sa ating mga mahihirap? Kung sa korte na pinanumpaan niya na na siya ay magsasabi ng katotohanan at pawang katotohanan lamang, pinake news niya, paano pa kaya ang taong bayan, hindi ba? So kung reputasyon at reputasyon lang, magbawas-bawas naman kayo ng mga walang reputasyon sa gobyerno. Maglagay naman kayo ng medyo hindi masyadong halata. Alam nyo, kung halimbawa, mangyari kay Larry Gadon ito nang hindi siya nagkakakahol, naman kaming pakialam kay Larry Gadon eh. Kahit magpasasa siya sa pera ng taong bayan, wala naman na kami magagawa. Kayo yung mga nakaupo dyan. Pero yung ang ingay-ingay mo, ang hilig mo magsalita tungkol sa kapwa mo, sinungaling ka pala. Abay, Diyos ko po, ang tigas ng muka. At gumawa ng mga akusasyon batay sa hearsay o mga sabi-sabi lang. Lumabas kasi sa investigasyon ng integrity. Kaya naman pala mahilig to sa haka-haka at sabi-sabi lang. Ganun pala ang style nito. So natagpuan po siyang nagsisinungaling ng Korte Suprema at sinasabi na yung haka-haka ay lagi niyang ginagamit. Kaya nga sabi nga, siya nagsasabi na haka-haka, bumalik sa kanya kagad yung haka-haka. Dahil sa iyong haka-haka, ito, guilty ka sa pagsisinungaling sa korte. O ano pa yung lagi niyang sinasabi? Lagi niyang sinasabi, bobo. O kita mo, sino ang nabobobo ngayon? O hindi ba? O. Created Bar of the Philippines na nagsinungaling si Gadon sa impeachment case sa isinampa niya laban kay dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Pero dahil na-disbar na si Gadon, pinagbabayad na lamang siya ng SC ng multang 150,000 pesos. Git naman ni Gadon, walang jurisdiksyon ng Korte Suprema sa kanyang impeachment case dahil sa Kamara raw niya isinampa ang kaso. Dagdag pa ni Gadon, base rin sa hearsay. Oo nga no, may sinabi si may sinabi si PBBM na professional liar. Okay, napapalibutan pala siya niya, no? Kaya pala alam niya, it takes one to know one, ika nga. Ang desisyon ng korte. Ayun, so, natagpuan po si Larry Gadon ngayong araw na nagsisinungaling at sinabi nga niya na since proceeding ito kay CJ Sereno, so dapat yung hindi Korte Suprema yung nagbaba ng judgment, dapat ang nagdidinig daw niyan Congress. Well, hindi naman tayo abogado, di natin alam kung tama siya o mali siya, pero I'm sure mas tama yung Korte Suprema, kaya nga Korte Suprema yan. So syempre, dahil nga sinabi ko sa inyo, nahuli po siyang nagsisinungaling tingnan pa natin yung ibang mga kasinungalingan niya, ha. Ito, hanapin natin yung isang kasinungalingan niya na nakita natin kanina. Wait lang, ha. Patience is a virtue. Hanapin ko lang mga bossing yung ipinost ko kanina, ha. Ito na. Ito, pakinggan natin, ha. Pakinggan natin. Itong kanyang sinabi rito, ha. Wait lang, tatanggalin natin yung mute. Sige. Ayan. Ito, sige na. Ipakita na natin. Ayan, so yung kanyang Facebook Reels, sinabi niya nga daw na hindi daw totoo. Haka-haka nyo lang yung sinasabi ko na haka-haka yung pagiging mahirap sa Pilipinas. Wala daw siyang sinasabi na ganun. Wala daw siyang sinasabi
na ang Pilipinas ay mahirap, na ang Pilipinas ay haka-haka lang yung pagiging mahirap. Wala daw siyang sinabi noon. Sinisi po niya ang ABS-CBN tungkol doon dahil galit daw sa kanya. Pero yung sarili niya, ayaw niyang sisihin, isa bibig niya lumabas yun. Napanood niyo ba yon nung nakaraan? Yung sinabi niya na yung kahirapan, haka-haka lang nila yan. Hindi po totoo na mahirap ang mga Pilipino. Kasi pumunta ka sa mall, di ba? Yung sinabi niya, pumunta ka sa mall, tingnan mo, punong-puno. Pumunta ka sa mga restaurant, kahit sa malalayong lugar. Jollibee, McDonald's, kita nyo yan, punong-puno. So, ibig sabihin, hindi naghihirap ang Pilipino. Ang purchasing power ay malakas. Di ba yung sinabi niya, walang putol yun, dire-diretso yun. Walang chop-chop dun. Yun talaga yung sinabi niya. Haka-haka lang ng yung mga sinasabi nila na mahirap sila, haka-haka lang nila yan. Kahit paulit-ulitin mo yung video na yun, ang pagkakaintindi nun, isinasabi mo na ang kahirapan sa Pilipinas, haka-haka dahil pag lumabas ka, marami mga bagong sasakyan. Ibig sabihin, nakabili sila ng bagong sasakyan. Pumunta ka sa mall, punong-puno yung mall. So, ibig sabihin, nakapag-malling sila. Punta ka sa restaurant, punong-puno yung restaurant. So, ibig sabihin, mas mahal kaysa sa bigas yung kinakain mo dyan na one-piece chicken. O, di ibig sabihin, hindi ka naghihirap, di ba? Because mas pinili mong gumastos sa mas mahal na one-piece chicken kaysa bumili ng bigas. Therefore, yayamanin tayong lahat. Di ba yun yung sinabi niya? O, tingnan mo kung anong dahilan niya rito. Sa loob ng maraming araw, halos Ray Dino, ha? Maraming salamat sa iyo, Ray Dino. Boss, madilim yung... Oo nga, dilim-dilim. Pagod na po. Anong oras noon? Dinig na dinig namin yung sinabi niya. O, sino pa nakadinig? Sino nakadinig dito nung sinabi niya na haka-haka lang ang mga nagsasabi na mahirap sila? O, sino nakarinig dito? Sino nakarinig dito? Oh, di ba lahat kayo nakarinig? Yung mga driver daw may pang bar pa, oh, di ba? Sinabi niya pa 'yun. Nakita pa natin na hindi actually 'yun, hindi ko narinig na sinabi niya. Pero ang narinig ko sinabi niya, magbabase lang ako doon sa kanyang interview na sinasabi niya na haka-haka lang 'yun. Yung kahirapan, haka-haka lang 'yun. Una-una sa lahat, sabi niya, galit daw siya sa ABS-CBN dahil galit sa kanya. Eh, ba't nagpapa-interview ka doon? Magpa-interview ka kasi sa Banateros. Oh, sige. Patapusin muna natin siya, kayo naman eh. Oh. more than a week, ay napakarami kong interview sa TV, radyo at mga pahayagan, mga newspapers at tabloids, na doon ay sinasabi ko maliwanag na merong kahirapan. At doon ay pinapaliwanag ko kung gaano na ang antas ng pagresolba natin ng kahirapan at kung ilang porsyento ang kahirapan nung nakaraang taon at kung ikukumpara ngayon at kung ilan na ang naibawas natin. Na nga, wala ka namang pinakikita kasing numero katulad ni Bilis Kilos DDS, di ba? Buti pa si Bilis Kilos DDS may pinakikitang numero at maraming salamat sa iyo, Bilis Kilos DDS. Pero itong si Larry Gadon, Diyos mio, Marimar, wala namang pinakikitang datos. Walang yan, yung datos, haka-haka lang niya. Kaya ito Gadon, gusto naming maniwala sa iyo eh. Gusto naming maniwala sa iyo na hindi mo intensyon na sabihan yung mga mahihirap sa Pilipinas na haka-haka lang nila yung kahirapan. Naniniwala ako sa iyo. Kaya lang, nung nakita ko yung Supreme Court ruling na sinungaling ka, hindi na ako naniwala sa iyo. Yuan Okazaki, maraming salamat sa iyo dyan sa The Land Down Under, ha? Mabuhay ka, Yuan Okazaki, ha? Thank you very much sa iyo. O yan, sige na nga. Nandig ako, gusto ko maniwala kay Larry Gadon, idol ko yun. O kaya lang, maniniwala na sana ako dito, kaya nga pinost ko yan eh. Kasalanan talaga ng ABS-CBN, masama talaga ang ugali ng ABS-CBN. Mga santanas talaga yan. Until nakita ko yung ruling ng Supreme Court, patay tayo dyan. Sinungaling pala eh, hindi na ako maniniwala sa iyo. Kung ano-ano ang mga tulong na binibigay ng gobyerno sa ating mga kababayan na mahihirap. Kaya hindi pwedeng masabi na ako ay kiniklaim ko na walang mahirap. Ha? Alinaw nga no sinabi mo. Yang mga nagsasabi na mahirap sila, haka-haka lang nila yan. Haka-haka lang nila yan. Pumunta ka sa mall, punong-puno. Pumunta ka sa Jollibee, punong-puno.
lumabas ka, kitang-kita mo ang traffic sa EDSA kasi ang daming mga bagong sasakyan. Indication yan na maunlad tayo. Indikasyon yan na malakas ang purchase power natin. Yun ang sinabi mo eh. Pa-interview ka kasi ng pa-interview eh. Di Nakakatawa. Di ba? O, di ba kung matatandaan ninyo yung mga di ba yung mga teacher ninyo, di ba? Pag kayong teacher na masyadong magaling, inis na inis kayo. Ano ba yan? Si ma'am na naman, seryoso, nakakaantok yan. Di ba? Pero kapag kayong teacher nyo, magaling din naman magturo pero masayahin siya. Tapos talaga namang palasigaw siya. Tapos ini-involve niya kayo sa kakulitan, nakulit siya magturo, di ba? Parang excited na excited tayo lagi makinig ng balita. So yun. Ngayon, ito sinasabi niya, hindi daw siya tanga. Hindi ka tanga? Sino tanga kami? Narinig namin. Di ba? Ang tanong, sinabi mo ba yun o hindi? Kung hindi ikaw yun, yung Larry Gadon na nagsasalita nun, kung AI yun o alien yun, patay tayo dyan. napakarami ko na nasaksihan yan at in fact, marami akong mga activity. Ito pala madami ka, biglang nagkaroon ka ng madaming nasaksihan na mahihirap. Nagkaroon ka ng mga activities na kung ano-ano. Ayun naman pala, marami kang nasaksihan na kahirapan. Bakit mo sinasabi nakakahaka lang? Bakit mo sinasabi na yung mga tricycle driver mag-iinuman pag uwi ng bahay, walang masahing, isisisi sa gobyerno? Bakit mo sinasabi yun? Ayan ang problema natin, Larry Gadon. Pagka ganyan tayo ng ganyan, nahuli ka na nagsisinungaling, nagdadahilan ka pa. Alam mo ba, meron kasi akong tao sa opisina, no? Meron akong tao sa opisina, meron akong sinusupervise na mga tao sa opisina. So every time na may magiging issue, siyempre pagka kapag escalated na, so siyempre ako ang magde-de-escalate ng issue parang sa South China Sea. So ako magde-de-escalate ng issue. Siyempre after ko ma-de-escalate yung issue, kakausapin ko yung nagkamali na tao. Inis na inis ako kapag nagka-problema na dahil sa kanya, pinagtatanggol niya pa yung sarili niya. May kasalanan na siya, pinagtatanggol niya pa yung sarili niya na siya pa yung tama. Sabi ko nga, kaya nga may escalation kasi nga may mali tayo. So sinong mali? Ako. Hindi ba ikaw ang kausap nito? Magrereklamo ba to kung tama yung ginawa mo? So ako, ang lagi kong sinasabi sa aking mga colleagues sa trabaho, kapag kakasalanan mo, it's not hard to apologize and it's not hard to accept na ikaw yung may mali. Hindi yun masama at hindi yun nakakababa ng pagkatao at hindi yun nakakababa ng machismo or pagkalalaki. Actually, mas nakakatuwa pa kasi tinan mo mali ka na, nagdahilan ka. O di syempre, pag nagdahilan ka, syempre mali yung idadahilan mo dahil nagsisinungaling ka mahahanapan at mahahanaman ka ng boss mo ng problema hanggang sa magka-personalan kayo. So yung imbis na sana, nagkamali ka, sir, sorry, nagkamali ako, ayusin ko. Rest assured, this will not happen again. Ako, bilang boss mo, magagalit pa ba ako sa'yo? Nagsisisi ka na nagsorry ka na umamin ka na ng pagkakamali mo So ako ba magagalit pa sa'yo? Siyempre hindi na, tapos na usapan. Haba lang ang usapan kapag pinagtatanggol mo pa yung sarili mo, mali ka na nga. Grabe ka naman, Cold Underground. Gadon needs drug test. Huwag naman ganun. Sobra naman kayo Yung topak naman, hindi naman na yun. Hindi naman na-detect ng drug test yun. Kayo talaga. Ganun yun. So, mas maganda, Larry Gadon, umamin ka na lang, sorry na misinterpret nyo lang ako siguro. Kasi parang dito ang yabang-yabang mo pa Wala akong sinabing ganun. Hindi ako tanga. Hindi ka nga tanga. Sabi ng Supreme Court, sinungaling ka. Sino pakikinggan namin? Yung Supreme Court o ikaw?
is na ako ay nakikipag-usap at nakikipag-ugnayan sa ating mga iba-ibang opisyal upang makagawa ng paraan na tayo ay makatulong sa may hirap. So, wala akong sinabi na walang kahirapan. Itong ABS-CBN lamang ang nagbigay ng kakaibang twist doon sa aking tinuran. Ang sinabi ko sa interview kong isa sa PTV or kay Weng Salvacion, ang sabi ko, doon ka pala nagpa-interview kay Weng Salvacion at kay PTV. Sa ABS-CBN, ito sinabi mo, baka sa PTV iba. Ilalabas ba ni ABS-CBN yan kung hindi mo sinabi yan? Yung sabay na sabay naman yung bibig mo at saka yung boses mo. Ikaw naman yun. One of a kind yung boses mo, kahit nakapikit ako, alam kong ikaw yung nagsasalita eh. Kahit nga yung bulag, si Gadon yan. Si Gadon. Alam niya eh. Kasi yung boses mo sa buong earth, ikaw lang may ganyang boses. So malabo kang makakapag-deny na hindi mo nabanggit na yung mga nag-iisip na mahirap sila, haka-haka lang nila yun. Sinabi mo yun, Larry Gadon. Ano pa bang iba pang mas technical na ibig sabihin, no? Tagalog na yun, hindi na yun English. Uulitin natin ang sinabi mo, yung mga tao, para ako si Brother Eli Soriano Ang sabi sa libro ng Kapitolyo Sinungaling 1900 versikulo 8, sabi doon, ang nagsasabi na mahirap sila, haka-haka lang nila yun. Nasusulat yan. Haka-haka lang nila yun dahil pag nagpunta ka sa mall, kitang-kita mo naman na punong-puno yung mall. Dire-diretso ka nagsasalita nun, nariga dun. So kami ang mali, ikaw ang tama, ikaw nagsasalita dun. Nire-reactionan lang namin yung sinasabi mo. Matindi tong mamang to. Sobrang taas naman ang tingin mo sa sarili mo. Walang hiya ay yung mga mahihirap lamang ang nagsasabi ng kahirapan at yan ay haka-haka nila. Yung mga mahihirap lang ang nagsasabi ng kahirapan at haka-haka lang nila yung kanilang kahirapan. Ano yun? O di ganun din yun. Sapagkat ayaw nilang i-acknowledge, ayaw nilang kilalanin ang mga ginagawang tulong Sige, pucha. Nahihirapan ka na magsinungaling. Kasi, ayaw nilang tanggapin. Pucha, hanggang ngayon si Marcos pa din. Hindi na si Marcos, ikaw na to. Huwag mo nang idamay si Bongbong. Ikaw ang may problema rito, ikaw ang may kasalanan. Walang sinabi si Presidente Marcos kailan na ang kahirapan ay haka-haka lang. Marami siyang alam na mga nagawa nila na hindi natin malaman kung ano ba talaga yun. Pero wala siyang sinabi na ang Pilipinas ay mayaman. Na ang Pilipinas, yung mga mahihirap dito, haka-haka lang nila yan. Hindi hindi sinabi ni ikaw lang nagsabi niyan. Huwag mo nang idamay si Bongbong, dinadamay mo pa nananahimik na yun. Natutulog na yung tao gobyerno. At kung ang kahirapan ng pag-uusapan ay malaki na ang naiangat ng ekonomiya. Ang dami mo nang sinabi. Walang ganyan. Malinaw yung video na napanood namin. Sinabi mo haka-haka, bigla ka na nagkaroon ng malaki na ang binago ng ekonomiya. Kung ikukumpara mo noong nakaraang taon ang nangyayari ngayon, mas malaki na ang in-improve natin dahil magaling ang presidente natin. Wala ka sinabing ganun. Style mo bulok. Ekonomiya magmula nung pandemic. Sinasabi ko pa nga na pumunta ka ng mga malls, napakaraming tao, mataas ang purchasing power ng mga tao, at pumunta ka ng mga fast food, even in the farthest places na mga fast food na mga kagaya ng Jollibee, McDonald's, napakaraming tao dyan sa mga probinsya. So ano ang ibig sabihin nito? Tumataas. Di ganun nga. Di tama nga sinabi mo na tumataas na, yung mayaman na tayo dahil madaming kumakain sa Jollibee.
Alam mo ba tawag sa Jollibee? Fast food? Alam mo ba na yung Jollibee, yan na yung pinakamurang kainan dyan sa mall, sa totoo lang. Alam mo ba, nakikita mo ba yung mga kinakain ng mga tao sa Jollibee? Burger steak. Burger steak, one piece burger steak, kanin, tapos napakaraming gravy. Para ano, tapos yung iced tea na katiting, yung ganito kaliit na iced tea, putya, uunti-untiin nila yun para may, kahit naman paano, mapil nila na kumain sila sa Jollibee. Pinagsasabi mo, Lariga doon. Kaya nga ang daming kumakain sa Mang Inasal. Isang balat ng manok, 6 na kanin ang nakakain nila. Ganyan nakagulang ang mga Pilipino. Diba? Yung gravy, isasabaw sa kanin. Ang problema lang, Marilyn Torrejos, hindi only rice sa Jollibee. O kung gusto mo only rice, doon ka sa Mang Inasal. Kasi ang sarap ng kanin sa Mang Inasal. Parang pudding. Ang init na, dikit-dikit pa. Oh, sino dito ang kumakain sa Mang Inasal? Totoo yan, di ba? Yung kanin nila, putya yan, hindi ka makakaramig. Bakit? Mapapaso ka eh. Tapos pagka nagganon ka ng toyo doon sa kanin, hindi na-absorb ng kanin yung toyo. Putya yan, parang mashed potato yung kanin nila. Kaya lang hiya to si Lariga doon, niloko mo pa kami. Wala kang sinabing ganyan. Ang linaw nung narinig namin, Lariga doon, nung nakaraan lang yun, hindi namin makakalimutan yun. Ano ka ba? Kaya ka nagda-damage control kasi nag-trending ka. Kaya ka nagda-damage control kasi pati yung mainstream media nabibwisit na sa'yo. Ay, eto, totoo to, ha? O Minerva Saura, dikit-dikit, di ba? Yung kanin nila pag binato sa mukha mo, didikit, parang malaking paste. O, pero makakain mo naman. Kaya lang parang ayaw nila ipakain. Tsaka totoo to, yung Hoy Mang Inasal. Yung sabaw nyo, sobrang asim, ha? Walang hiya yung sabaw ng Mang Inasal. Grabe naman kasi. Di ba? Isang kutsara lang, talaga naman yung acid reflux mo activated kagad. Oh, Diyos ko, grabe. Ano ninyo, ha? I-share ninyo yung share ni Ma'am Mocha Uson dyan sa Uptown Mall dyan sa BGC. Hinayupak na yan, ha? Magpasalamat kayo, Uptown Mall, hindi ako kasama. Pasalamat kayo, hindi ako kasama ni Mocha Uson noong nadisgrasya yung nanay niya. Kung kasama ko si Mocha Uson tapos ginanon nyo, yun daw video, hindi pinakita, tapos parang kasalanan pa nila, tapos kailangan pa ng court order, putya, alam nyo gagawin ko? Mahina lang to si Banat Bay eh. Hoy Banat Bay, makinig ka, ha? Pag ako kasama ni Ma'am Mocha nun at hindi nila binayaran or pinagamot yung nanay ni Ma'am Mocha, alam mo gagawin ko? Tatai ako dun sa gitna. Oo. Baka ko dun, tas ikakalat ko. Ibabato ko sa kanila. Hayop na Uptown Mall to. Walang hiya yan. Mantakin mo, sumasara yung pinto kahit naglalakad ka pa. Tapos pagka na-disgrasya ka sa loob ng mall, kailangan mo pa ng mga police report, ng court order. Paano kung nalaglag sa iyo yung chandelier? O kaya kung kung yung escalator nila nilamong ka. So, paano yun? Kaya nga kung ako nandiyan dyan, alam mo gagawin, magkakalat ako ng etchas dyan. Buti tapos ka na kumain, no? Guys, hindi, totoo yun. Mantakin mo, gusto mo makabawi. Sabi, ganon, ha? Ganon. Pucha, doon ka sa may fountain. Oo, ganun ang gagawin ko ron para bawi-bawi na. Kaya naman ni Ma'am Mocha ipa-hospital yung nanay niya eh. Pero ang gusto lang naman, ang daming pera ng mga yan, Mocha Uson, Banat Bay. Kaya nga bumili ng hospital niyan eh. Ang punto lang dito, kailangan para safe yung mall. Kaya nga kayo may mga security guard para ma-secure nyo yung mga tao dyan sa mall. Pucha, kung kayo mismo dyan sa mall, yung mga satanas, nadisgrasya na yung tao sa loob, hindi nyo pa aalalayan, hindi nyo pa gagamutin,
Yung responsibilidad niyo yun eh. Pucha, magsara na kayo, humanda kayo. Pagbalik ko dyan, lahat ng escalator dyan, pupunasan ko ng ebak ng pusa. Sabi nito, matutulog akong nakangiti. Ingat ka, ha? Pag natulog kang nakangiti, baka sabi niyo, asawa mo parang nananaginip to si Lucy, ah. Sige, diretso natin si Larry Gadon. Ang angtas ng kabuhayan ng tao, nagkakaroon sila ng purchasing power. Kaya itong mga mema o itong may mga masabi lang na sobrang hirap ng buhay ay sila actually yung mga naninira lamang at haka-haka. Diba? Di tanga talaga. Sinungaling ka talaga. Kung halimbawa, opinion nila na mahirap talaga, at kung sasabihin na haka-haka, it means mali yung analysis mo. Kasi alam mo ba ang economics nila? Alam mo, simple lang. Simple lang ang ekonomiya ng pamilyang Pilipino. Alam mo kung ano? Trabaho, eskwelahan, pagkain. Actually, kahit na nga walang trabaho, basta may pakain eh. Pero, syempre, hindi ka naman magkakaroon ng pagkain kung wala kang trabaho. Pero okay na, kahit wala kang eskwelahan eh. Importante lang, makakain ka. May laman yung tiyan mo, yun lang ang ekonomiya ng pamilyang Pilipino. Kasimple-simple, Larry Gadon. So kapag ako, alam ka naman sabihin kung gutom ako, kung busog ako. Alam ka na sabihin ko, naghihirap ako kung masarap ang buhay ko. Tama, Larry Gadon? Ako, I never said naghihirap ako kasi kahit naman paano, nakakaraos ako. Pero nakikita ko yung mga kababayan ko. Nagrarally yung mga jeepney na mapi-face out. Pupunta ako sa Payatas, noong nakaraan lang, dumaan ako dyan sa Delpan, Punyemas, ang dumi-dumi. So, Larry Gadon, pumunta ka kasi sa mga areas na yan, tapos tanungin mo sila, mahirap ka ba? Oo. Haka-haka mo lang yan. Pumunta ka sa mall, madaming tao. Huwag ganon. So ayan na sinasabi mo na na yung parang sinasabi mo yung mga nagsasabi na mahirap ang buhay nila galit sa administrasyon. Hindi. Yun ang totoong nararamdaman nila, Larry Gadon. So nagdahilan ka na nga, kabubuhan pa yung dahilan mo. So ang sinasabi mo yung mga sinasabi mo sa ganda ng ginawa nyo sa Pilipinas, yung mga nagrereklamo na mahirap sila, kalokohan yan. Galit lang yan sa mga Marcos. Loko-loko ka. Larry Gadon, kung ganyan ang paninindigan mo, yung mali, ginawa mo pang mas lalong mali. Konti na yung sinabi mong mali. Ngayon, lahat ng sinabi mo mali. Diyos ko po, Larry Gadon, talagang dapat talaga mawalan ka ng titulo sa pagiging abogado dahil natusta na yung utak mo. Hindi ko alam kung anong mga pinagsisisinghot nyo. Kung kayo ba ay kumain ng panis na tuyo. Kaya ganyan ang takbo ng mga kokote nyo. Nila yon. At hindi nila matanggap na ang administrasyon ay marami ng ginagawa upang maibsan ang kahirapan. Kasalanan ng ABS-CBN yan dahil galit sa akin ang ABS-CBN dahil ako ang unang-unang Ganyan yung mga taong masyadong mayabang. Kaya pala ang lakas ng loob nitong magsalita na bobo kasi mataas ang pride ng demonyo, no? Para siyang araw-araw fried chicken ang kinakain niya. So siya ang nagsalita, kasalanan ng ABS-CBN. Yung sinabi mo sa ABS-CBN, sinabi mo rin ngayon at sasabihin namin na mali. Nagpaliwanag ka na't lahat, mali pa rin yung paliwanag mo eh. So ngayon, Larry Gadon, papaano kami maniniwala sa sinasabi mo? Sinungaling ka. Fake news ka. Paano mo masasabi na maniniwala kami sa iyo na maganda ang ginagawa ng administrasyon patungkol sa mga mahihirap? Sinungaling ka. Sabi ng Supreme Court, sinungaling ka eh. So ngayon, kasalanan pa ng ABS-CBN. Diyos ko, Larry Gadon, sabihin mo na lang kasi na wala ka talagang idea kung papaano mo babaguhin ang buhay ng mga Pilipino. Hindi yung naninisi ka pa ng kung sino-sino. Sinisi mo pa yung ABS-CBN. Binigyan ka lang naman ni ABS-CBN ng camera, ng mic. Hindi naman ABS-CBN ang nagsalita, ikaw naman. Kung halimbawa man, na-twist nila yung sinabi mo,
kasalanan mo, lumabas pa rin sa bibig mo yun eh. Oh, sabi nga nito ni LK, tumahimik ka na lang. Tumahimik ka na lang kasi less talk, less mistake. Dati naman, hindi ka naman na namin naalala. Lari ka doon, totoo lang. Nagsalita-salita ka lang noong nakaraan. Kaya nakilala ka namin. Pero lately, hindi ka na namin naaalala. Wala ka na nga sa sirkulasyon eh. Ngayon nung lumabas ka, okay lang naman, nandiyan ka na eh. Pero sana, ayusin mo. Hindi yung putya. Alam mo ba na ang majority ng mga naniniwala sa'yo ay yung mga mahihirap? Sa tingin mo ba yung mga mayayamang kilala ka? Sa tingin mo ba yung mga Zubel de Ayala, yung mga taga dyan sa Corinthians, sa tingin mo kilala ka? Wala silang paki sa'yo. O hindi ka alta. Hindi ka old rich. So ang kaya ka sumikat as Larry Gadon dahil sa masang Pilipino. Ang engagement mo umiikot sa masang Pilipino, kaya nga tuwang-tuwa sila sa iyo eh. 'Di ba? Lalo na nung ikaw ay tagapagtanggol ng mga Duterte at pinagmumura mo yung mga nagrarally-rally ng mga aktivista, tuwang-tuwa ang masang Pilipino sa iyo. Tapos yung masang Pilipino ngayon na dapat pinagsisilbihan mo dahil followings mo yan, tinatawag mo silang mga tanga. Tinatawag mo silang haka-haka lang nila yung kahirapan nila. Larry Gadon, nakakahiya ka. Hain ng demanda sa tungkol diyan sa kanilang prangkisa, at ako rin ang palaging umiingay at nagsasalag sa ginagawa ni former Speaker Alan Cayetano na bigyan ng temporary franchise ang ABS-CBN. Ako rin na humaharang sa NTC o National Telecommunications Office upang itong tinatawag nilang temporary franchise ay hindi maibigay. Kaya galit na galit sa akin yung ABS-CBN, kaya tinitwist nila ang aking mga salita. Imposible. Alam mo ba sino nang may-ari ng ABS-CBN ngayon? Hindi naman may-ari. Yung isa lang radyo. Si Tambalus-lus na yung yung may-ari ng radyo, may partnership siya with ABS-CBN. Lagot ka, baka mamaya marinig ka ni Tambalus-lus, inaaway mo yung ABS-CBN niya. Oo, tsaka Larry Gadon, una sa lahat, ang bait-bait ka ng ABS-CBN kay Marcos eh. Tao ka ni Marcos. Paano mo sasabihin na binabanatan ka ng ABS-CBN? Sino ka ba? Wala silang paki sa'yo, Larry Gadon. Nagkataon lang. Kaya ka nga ini-interview ng mga yan kasi nga, tao ka ni Bongbong Marcos. Kung ikaw lang ba may mag-i-interview sa'yo? Feeling mo naman may importansya yung mga sasabihin mo. Wala kaming matututunan sa mga sasabihin mo, Larry Gadon. Kaya wag ka na magpa-interview ng pa-interview. Nakita mo ba yung media? Kakampi nyo na, tapos inaaway mo pa. Kaya ka nga in-interview ng ABS-CBN. Putang ina, kung galit sa'yo ABS-CBN, di sana hindi ka na in-interview. Kung sinasabi mo na banas sa'yo ABS-CBN, ba't ka pa nila kinausap? Di sana nilason ka nila nung binigyan kanila ng kape. Di sana nung binigyan kanila ng mic, pinahid muna nila sa tumbong nila yon para masinghot mo yung kachichas. Tama ba? Di ba? Sinisisi niya yung ABS-CBN dahil tinwist siya. Una sa lahat, kung galit sa'yo ang ABS-CBN, hindi ka makakatungtong sa studio nila. Baka yung upuan mo nilagyan nila ng thumbtacks o kaya ng mga langgam, hantik, yung yung upuan mo para mangati ka dun. Di ba? Bakit pa nila kailangan kang kausapin kung ikaw naman pala yung tanggal demanda ng mga prangkisa nila? Tsaka na, ba't nagpunta ka pa dun para magpa-interview? Sinisi mo pa yung ABS-CBN. Alam mo naman pala nagalit sa'yo eh. Ba't nagpa-interview ka dyan? Inutusan ka? Kasi kakampi nyo ABS-CBN. Kakampi nyo na nga ABS-CBN eh. Critical yan dati sa lahat ng presidente ng Pilipinas. Kayo nga lang ang kaisa-isang administrasyon na walang masamang nababanggit na sasabi yung ABS-CBN. Inaaway mo pa. Baka ikaw, lagot ka sa amo mo baby niya yung ABS-CBN. Nasabihin ko na walang kahirapan. Basahin niyo ang lahat ng mga articles na tungkol dyan sa poverty reduction. Lahat ng mga dyaryo, magdabasa niyo doon na sinasabi ko yan.
Wag na. Babasahin pa namin, ang nabasa namin, yung ruling ng Supreme Court na sinungaling ka daw, yun ang nakita namin.